Balikan po natin si Congressman Zia Alonto Adjong. Welcome back sa Arangkada Balita, Congressman. Magandang hapon, Ninya, and magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig ng iyong programa. Kong, formal na po kayong pinangalanan bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ano pong inyong inaasahan sa pagbubukas ng impeachment trial? Una, tayo ay nagpapasalamat sa tiwala. Alam ko po ito isang mabigat na tungkulin dahil i-relay po natin sa ating taong bayan kung ano po yung nangyayari, no? Once na mag-start na po yung impeachment trial. So ako po ay inaasahan po natin na by the time na magkaroon ng actual impeachment trial sa Senado, inaasahan po natin yung magiging presentasyon ng mga evidences na ipapresenta po ng prosecution para po sa hindi lang po sa ating mga senator huwis, pero pati na rin po sa taong bayan dahil naiintindihan po natin na itong usaping impeachment na to ay isang taon na po nakabinbin ito. So para po sa for the sake of also our public interest ay ninanais po natin na by the time na mag-start na po ang impeachment ay maintindihan din po nila at makita po nila kung paano yung presentasyon ng prosecution sa mga evidences ay may lalatag na po yan. Sa tingin niyo po ba ay magiging mabilis at patas ang proseso ng impeachment trial dyan po sa Senado? Sa palagay ko naman po, maayos naman po, magiging maayos. Ninanais po natin na magiging maayos po yung presentasyon ng prosecution. At the same time, yung magiging counter-argument po ng defense dahil nakaangkla naman po itong mga presentasyon, itong evidences ng ating prosecution sa articles of impeachment. No? So naka-specify naman po sa complaints at saka sa articles of impeachment yung mga accusation laban po sa ating nakaupong Vice Presidente. At ngayong formal nang nag-convene ang Senado, tingin niyo po ba talaga nakakagat ang mga senator judges sa ebidensya o sa huli ay political survival at laro pa rin ng numero ang magpapasya rito? Unang-una, tayo po ay may tiwala sa pagiging neutral, no? Kung kumbaga ang ating mga senador. Although alam na po natin na meron din pong partisan dynamics na nangyayari sa Senado na yan. Although ang ating panawagan sana ay magkaroon po ng semblance of neutrality dahil sila po ay nakaupong huwes at in-expect po ng publiko na maging impartial po ang ating mga senator judges. Maliban po doon, tayo po ay optimistic at saka very confident na yung mga ipapresenta po mga ebidensya ay hindi po lang ito haka-haka, hindi po ito mga ebidensya na hindi makakatulong sa prosecution. Ito po yung mga ebidensya na nanggagaling po sa ating mga ehensya na nagpapatunay na yung mga allegation po ay may basihan at may katotohanan. So yun po ang hinihiling natin, maging maayos lang po yung trial para ang taong bayan mismo makita nila. And the indication na ito pong mga ebidensya ay solid at the same time malalakas po ay yung nagkaroon tayo ng botohan dito ng impeachment approval dito sa House of Representatives na nasupresa po tayo dahil nung una pong kongreso ay 215 lang po yung nakapirma doon sa complaint. Dito po ay mas nadagdagan. Indication po yan na during the confirmation hearing ng Committee on Justice ay yung mga ibang ating mga kasamahan dito sa House of Representatives ay mas lalo silang nakumbinsi na talagang may probable cause para ito ay ihain na sa aktual na trial na ito na po itong sa Senado na sila po yung uupo bilang trial at mga senator judges. Nananatili po si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ano po ang reaksyon niyo dito? Ano po yun? Sorry po. Ma'am Ninya, ano po yung tanong? Nachachapi po eh. Opo, ulitin ko po. Nananatili po bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Ano po ang inyong opinion dito? Well, una naman po, sinabi naman po niya na convene ng Senado at ito po yung ginawa niya. Nag-convene na nga pong Senado. In fact, nagsuot na po sila ng kanilang mga robe. So, nag-release na rin po sila ng writ of summon, both the defense, pati na rin po ang prosecution para magkaroon po ng formal na reply. So, indikasyon po ito na ang Senado bilang isang institution ay
ready na sila na i-exercise ang kanilang constitutional duty, which is to try and decide once na natanggap na po nila itong articles of impeachment. Nakita naman po natin na simula po nung kahapon ay nagkaroon na ng formality ng convening of the impeachment court. So yan po yung ating pong indication na sa this time around, despite the fact that there will be political or partisan dynamics within and among the 24 senators, what is important is now the institution is now ready to hear the case of the prosecution and to allow also the defense to provide their counter-arguments and evidences. Kailan po kaya magsisimula ang impeachment trial? At magkakaroon pa ba ng pre-trial? Yun po ay depende po yan sa timeline ng Senado dahil sila po yung korte, sila po yung magbibigay ng timeline kung kailan po tayo mag-uumpisa. Ang sinabi po nila ay may 10 days po na writ of summon na sinubmit po in-issue po nila para sa kampo ng respondent, in this case ang Vice President, at 5 araw na sa prosecution na extendable 5 days. So yan naman po ay mga ina-adapt nila ng mga rules and procedures sila kaalakip doon po sa mga issuances ng mga summons ng korte. So this is all entirely within the Senate's prerogative acting as an impeachment court because that's within the exclusive right. Okay, at bago po man ang impeachment trial, naging controversial nga ito nga pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Bilang isang abogado at mambabatas, ano po ang tingin nyo sa insidenteng ito at paano ito makakaapekto sa impeachment ni VP Sara? Well, unang-una, hindi po tayo abogado, tayo lang po yung mambabatas. Pangalawa, iyon po ay desisyon ng Senate as an institution to place Senator Bato under their custody. Now, pagdating naman po sa issuances of arrest warrants, tayo po ay naninindigan na may basihan po ito. Unfortunately, it led to something that when nobody was actually expecting na humantong po sa ganitong klaseng pangyayari at na-involved na nga rin po itong mga different agencies like the Ombudsman at saka NBI na mag-conduct ng investigation. Pero tayo po, ang ating pong position dyan ay kung paano po yung botohan. No? Inaantay po natin kung ano yung adoption ng kanilang Senate Rules of Procedure sa impeachment trial. No? Kung ang paninindigan po natin, ito po isa pong sagrado na duty na mandate ng bawat isa sa kanila o pong senator judges. So it is really important that once the impeachment trial begins, the actual trial begins, we hope that all senators also would be present once they also cast their vote. So maaaring dapat maging personal o present or physical presence yung mga senator judges kung sila po ay magboboto o magkakast na kanilang boto, no? Pagdating sa mga motion o usapin patungkol sa legal, technical discussion na mangyayari po diyan sa trial sa Senado. Kasi nga po, di ba may panawagan or ewan ko ba kung anong tawag doon, motion or resolution na pwede siyang bumoto virtually or sa Zoom kahit wala siya doon in person at hindi dumaan nga doon sa proseso. So, ang kaklaruhin po natin sa ngayon ay kung yun po yung rules na yun ay ma-apply po doon sa mga regular legislative functions po nila. Remember, ito pong impeachment trial ay sui generis. Though ang nakaupo dyan mga huwes ay mga senators, pero meron pong separate rules and procedure ang impeachment trial. So, hindi kaklaruhin po natin kung yung ba yung remote voting po ay doon lang ma-apply sa kanilang regular legislative function. Ang ating pong posisyon dyan ay dahil ito ay impeachment trial at sagrado po itong trabaho ng Constitution, kinakailangan po na yung mismong senator judge ang boboto physically. Pagdating po sa puntong kinakailangan po ang kanilang mga boto. Alright, maraming salamat. Lanao del Sur, Congressman Zia Alonto Adjong. Maraming salamat din po, Ma'am Nina.